number one na dyan may kinalaman sa sigmura natin ng mga Pilipino, no? Yung tungkol sa ekonomiya. So, isa na doon yung patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin, mga pangunahing pangangailangan ng Pilipino, pagkain, fuel. So, dapat i-address yan agad-agad ng ating administrasyon. Inflation o ang bilis ng antas ng taas presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa ang isa sa problema dapat natutukan ng pamahalaan ngayong taon 2025. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, dapat maramdaman ng mga mahihirap na Pilipino ang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin na sa nakalipas na taon ay patuloy na tumataas. Tulad na lamang ng presyo ng bigas at produktong petrolyo. Sa ngayon, nasa 40 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas sa Kadiwa. 44 pesos naman ang imported commercial rice, habang ang local commercial rice ay nasa 42 pesos per kilo. Habang nagkaroon naman ng rollback sa produktong petrolyo bago magpalit ng taon. 30 sentimos ang nabawas sa presyo ng gasolina at diesel, habang 90 sentimos naman sa kerosene. Noong Nobyembre, tumaas sa 2.5% ang inflation rate mula sa 2.3%. Malaki ang naging kontribusyon ng pagbilis ng inflation ay ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages. Bukod rito, ayon kay Professor Coronacion, dapat ring solusyonan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isyu ng korupsyon. Sa gitna na rin ito sa naging usapin sa 2025 national budget. Another one is corruption. O kinakailangan ay maging, kasi ito lang national budget na talagang sumama yung imahe administrasyon. Kasi parang lumalabas nga ang kanilang inatupag, ang kanilang binigyang prioridad ay yung self-interest nila kaysa sa public interest. Ayon naman sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusinko, krisis sa edukasyon ang isa sa mga dapat tutukan ng administrasyon na pangunahing nakakaapekto na sa mga kabataan. And the problem also encompasses a lot of other problems like youth crime, the digital literacy of our young people. So the education crisis is not just about the DepEd, about classrooms, about the curriculum, no. Bukod rito, dapat rin anyang tingnang mabuti ng pamahalaan ang kalagayan ng maritime economy. It also encompasses a lot of serious issues as well, like our maritime security, no, our the health of our seas, the health of our maritime environment. Paliwanag ni Attorney Yusinko, ang mga isyong ito ay dapat natugunan ng administrasyon dahil hindi lamang ang kasalukuyang henerasyon ng nakataya rito, kundi ang mga susunod pa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.